na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Sana mag-attend na kayo. Ngayon pong inibitahan kayo ng pang-5 beses. Alam mo yung mga tao na gusto ako mag-inhibit doon sa hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Gusto nila one-sided lang ang gusto nilang marinig. Yung side lang sa mga nag-aakusa. Hindi nila pagbigyan yung side ng mga inaakusa. Tingnan mo, pag na-counter natin doon sa hearing, lumalabas na nagsisinungaling yung mga nag-aakusa. So, yan ba ang truth na gusto nila? Yung nakasiper yung bunganga? Yung truth na one-sided lang? What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga latest balita mga kababayan. Hindi may iwasang butatahin ni Senator Bato de la Rosa itong mga ginagawang pamumulitika ng mga Quadcom sa mga Duterte. No? Na anong gusto nga naman nilang mangyari mga kababayan? Na one-sided na lamang ang maririnig ng taong bayan? Kung kaya ba pinipigilan itong si Bato na magkaroon ng sariling subcommittee? Grabe naman talaga. Na ngayong itong si Senator Coco Pimentel hinighlight ang mga revelasyon ni Tatay Digong, kasunod nun ang hindi pagkatuwa ng mga tuwad committee na puro pagdepensa ang kanilang sinasabi, lalo na't nabulgar ang katotohanan sa winika ni PNP Colonel Grialdo na scripted ang ginagawa ngayon ng mga Kongreso. Hay nako. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, ngayong araw lamang nagkaroon na naman ng committee patungkol sa issue ng OVP na ngayon hindi dumalo itong mga opisyales ni VP Sara at binigyang warning mga kababayan, tinatakot na isasab po na ang mga ito at isaside in contempt once na hindi pa dumalo sa susunod na pagdinig. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Sir. Kasi parang yung isa niyo pong colleague, si Senator Risa Ontiveros, sinabi niya, killing should not be a laughing matter. Regardless po siguro kung ito itungkol sa EJK, but the main fact na ang iniimbestigahan po ay patayan or nagkaroon ng patayan. Yung environment na ganun, sir, do you feel na dapat mabago next hearing, na dapat i-control na po yung mga ganung reaction? Well, you cannot control people's reaction, no? Kung galit sila sa EJK, marami na magnatuwa doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. Bakit mo kukontrolin? Gusto mo maging one side lang yung hearing na yung gustong prevailing situation sa loob ng Senado ay one-sided lang at doon lang makatutok sa alleged EJK victims? How about yung mga victims sa mga drug personalities na yan? Papigilan mo ba yung kanilang saloobin kung sila ay natuwa kapag nagsalita si Pangulong Duterte? So yun, you have to be neutral pag nandyan ka. You let emotions go kung huwag mo pigilan yung mga tao. Otherwise, diktador ka kung yan ang gusto mo. Okay. Speaking of neutrality, sir, yung presence nyo po sa Senate hearing, kino-question din po ng ibang grupo. Maybe you want to respond po ito. For example, the National Union of People's Lawyers or NUPL said the Senate hearing was a platform for the accused. So ang tanong po ng iba, bakit po you and Senator Senator Bongo ay hindi nag-inhibit during the hearing? Ano po ang masasagot nyo? Because I spoke to Senator Pimentel and sinabi niya ang inhibition ay manggagaling sa individual. So for example, sa inyo po dapat manggaling if gusto nyo mag-inhibit. Bakit ako mag-inhibit? If I inhibit, that would be tantamount to disregarding the truth. Alam mo yung mga tao na gusto ako mag-inhibit doon sa hearing, yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Gusto nila one-sided lang ang gusto nilang marinig. Yung side lang sa mga nag-aakusa. Hindi nila pagbigyan yung side ng mga inaakusa. Tingnan mo, pag na-counter natin doon sa hearing, lumalabas na nagsisinungaling yung mga nag-aakusa. So, yan ba ang truth na gusto nila? Yung nakasiper yung bunganga? Yung truth na one-sided lang? Okay. Yun ba gusto nila? Yun ang mga tao na gusto mag-inhibit tayo. Yan yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan.
Okay. But dun sir sa hearing po or sa future hearings, you'll act as both interpellator at resource person. Kasi po may mga nagtatanong din, ano po ba talaga yung magiging role nyo doon? Because last hearing, nagtatanong din po kayo, pero at the same time, sabi naman ni Senator Pimentel, if may gustong itanong sa inyo, pwede rin po because you're also a resource person. Dual po ba yung role nyo dun, sir? Yes, as I have said from the very beginning, I am offering myself to be interrogated by my colleagues. Sabi ko nga, throw me your questions and I'm willing to answer everything under the sun. Kahit anong tanong nyo, itanong nyo doon sa akin. At huwag kayo mag-alala. Kaya nga sabi ko, my presence there is twofold. One, being the chairman, being a member of that committee. And number two, being a resource person. I am offering myself as a resource person in that hearing because my name was frequently Mention. mentioned in the hearings in the other house. Senator, what's next? Gusto niyo bang dumalo pa ulit si dating Pangulong Duterte sa future Senate hearing sa drug war? Hindi mo na yung maimbita dahil nagsabi ng Asia yung pinapauwi natin, wala na kaming question, sir. Tapos na, wala na gusto magtanong sa'yo. Umuwi ka na, pahinga ka na. Sabihan, no, tapusin natin ito. Ayaw ko na pabalik-balik dito dahil mahal ang pamasahe sa aeroplano papuntang Manila, galing Davao. Tapusin natin ito. So, yun nga, exhausted. Lahat ng possible questions na kailangan itanong sa kanya ay exhausted na. Wala na kaming maitanong. Kaya, what's the need? What's the need for him to appear in the next hearing? So, mukhang hindi na kailangan siya mag-attend. And kayo, sir, personally, sino pa ang gusto nyong makaharap at matanong sa susunod na hearing? Because again, based from my interview last. At saka may pagkakataon na itong sina Garma Espinosa Guban, no? Nagtago pa mga kababayan. Nagrason pa na may mga COVID di umano ang mga ito. Halatang may tinatago, tinetest the water nila kung ano ang magiging reaksyon ni Tatay Digong. Na baka sa pagharap ng mga witness ng Tuwadcom, no? Mapahiya lamang ang kanilang script. Kaya tama lang na wag na pagtuunan ng pansin ni Tatay Digong ito. Week kay Senator Pimentel, he said i-schedule niya lang yung second hearing kapag nag-confirm or may confirmation po si retired Police Colonel Royina Garma. Kayo sir, anong kondisyon nyo or sinong gusto nyo makaharap sa mga future hearing po ng Senate? Yun nga, sinabi na yung absent, lahat ng absent na inibitahan namin na hindi nagdating, like Colonel Garma, Colonel Leonardo, who are under the custody na nakakulong, no, under contempt, cited in contempt doon sa lower house, sa Quadcom, nakakulong sila ngayon. Kailangan ipadala yung dito sa amin if there still remains the interparliamentary or interchamber courtesy. Dapat pagbigyan din nila kaming matanong yung kanila mga resource person na nakakulong ngayon, ipadala rin nila sa amin para matanong rin namin. At yung si Kerwin Espinosa, yung drug lord na si Kerwin Espinosa, kailangang pumunta at sagutin yung mga tanong galing sa members ng committee. At yung sinasabi nila na yung driver ni Laila de Lima na si Ronnie Dayan, kailangang magsipot ninyo sa hearing para matanong natin. Sir, ang sabi po ng House Quadcom, bukas pa rin daw po yung kanilang imbitasyon sa inyo at kay dating Pangulong Duterte. To this point, may chance po bang dumalo kayo sa House Quadcom hearing or wala po talaga? Okay, sabi sa kanila, Christian, nahintayin na lang nila na hindi na ako senador. At pag hindi na ako senador, I am no longer representing my institution na ayaw kong mabababoy yung interparliamentary courtesy na ino-observe ng Kongreso, pwede ako pumunta doon. Pero sa ngayon, senador pa ako, ayaw ko po na masira yung tradisyon na yan at pagdating ng araw, I will be cited as the precedence of violating the interparliamentary courtesy. Ang sabihin nila na si Bato kasi sinimulan ni Bato, tingnan nyo, wala na tayong magawa. Kapag nababanggit yung pangalan ng senador doon sa hearings na ginagawa ng lower house,
ay obligado tayo attend dahil sinimula na ni Senator Bato. And wala na tayong magawa dito sa ating mga parliamentary, mga legislative functions dahil 24 lang ang Senador Tristan, no? Kung palagi nag-report doon kung may hearing, wala na magawa yung Senado. Whereas yung lower house, 300 plus sila. Kung ipapatawag sila ng Senado, pwede pa sila magpapangsyon doon. Pero dito sa Senado, 24 lang kami. Kaya nga, ino-observe yan, kinukopya natin yan ng Philippine Congress, yung tradition na yan from the US Congress. Dahil mas marami ang congressman doon sa US kaysa senador. Kaya nila yan ino-observe yung tradition na yan. Sige lang, hintay lang sila. Pag hindi na ako senador, they can call me anytime. Wala po akong dapat na pangangalagaan na tradition. Pwede na ako mag-attend doon. Kung as I've said, kung swapang na ako na pagkatao, kung magkasarili lang ako, kung selfish lang ako na tao, pag mention sa pangalan ko, nandun na kaagad ako. Kasi gusto kong linisin ng sarili ko. Pero meron akong institusyon na ni-represent. That is the Philippine Senate na ayaw kong madamay dito sa aking sariling problema kung meron man akong problema. Shifting topics now, sir, only have few minutes left. Nabanggit nyo na po, no, yung sa senador, konti lang po. And as we all know, 2025 midterm elections is also approaching. Kamusta, sir, ang paghahanda nyo po for your re-election bid? At yun nga po, yung PDP laban, solid pa rin po ba, sir? And are you trying to get the support of Vice President Sara Duterte para po makatulong sa inyong kampanya? Well, I have already gotten the commitment of both the former President Rodrigo Duterte and Vice President Inday Sara Duterte that they will campaign for us, yung mga PDP senators. Na-confirm niyo yan, sir. Kinonfirm po ni VP Sara sa inyo na she will campaign for the PDP laban bets? Si President Duterte ang nag-confirm na mga kampanya siya para sa amin. Pero si Vice President Inday Sara Duterte, sabi niya, tutulungan kita. Tutulungan kita, meaning ako. Tutulungan daw niya ako. I don't know with the other candidates. At yun na nga ng mga kababayan, narinig natin dito si Senator Bato patungkol sa mga iba't ibang issue, no? Na ngayon naman dumako naman tayo mga kababayan dito sa nangyayari ngayon sa House of Representatives. Na dito sa video natin ngayon ay ating mapapakinggan itong balak nila na isabpo na hindi lang si VP Sara kundi pati ang mga OVP officials nito dahil sa di nila pagdalo sa nasabing hearing. Grabe naman yan. Medyo alam nyo, hindi rin nakakatuwa na makita na 4 na beses nang inimbitahan to. Samantalang nakalagay sa rules natin, 2 beses lang eh. And then afterwards, you could be able to issue a contempt order, no? Pero ito pang-4 na kayong hindi naka-attend, pang-5 ng imbitasyon to. So nakikita nyo ang kabaitan ng Committee on Good Government na pinapangunahan ni Congressman Joel Chua. So, nais kong sabihin ulit. Utot nyo, anong pinagsasabi yung kabutihan? Kayo nga ang kurap dyan eh. Kinukurap nyo ang kaisipan ng taong bayan. Nasirain ang mga Duterte gamit ang scripted na drama ninyo. Huwag kami abante. Itong si Zuleika Lopez, Emmanuel Gonzaga Ortoño, Rosalyn Ladores Sanchez, Gina Acosta, Julieta Villa del Rey, Edward Fajarda, Sunshine Chari Fajarda, wag nyo naman kaming hahamunin ang committee ito na mag-issue na kami ng contempt order sa inyo. Sana mag-attend na kayo. Ngayon pong inibitahan kayo ng pang-5 beses. Sapagkat alam ko na, Mr. Chair, Puro kayo nakikinig contempt. itong mga taong to eh. Hindi naman sila ignorante sa hearing na ito. Nakikinig po sila dito. At kung narinig niyo po kami, nananawagan po kami sa inyo. Mag-attend na kayo sa next hearing po natin. At inyo na tanggapin ang aming pagiging mabait sa inyo so far, Mr. Chair. Mr. Chair, may I be recognized? Congressman Alonto. Yeah, Mr. Chair, just a quick manifestation as well, just to re-echo the sentiment of our colleagues here.
Chairman Abante. Mr. Chair, I noticed also the position paper that was sent to us by these resource persons that we have invited, that they have cited the Calida versus Trillanes case as ruled by the Supreme Court. Mr. Chair, there's no portion in that ruling of the Supreme Court where it says that the invitation of a certain individual may not appear in the committee proceedings. It merely imparts there in the ruling, Mr. Chair, that particular ruling by the Supreme Court, impart there that the Congress must, again, be conscious about the rights of the invited persons. Hindi ho nang sinasabi doon na may right na hindi pumunta. Wala pong doon sa ruling na yon, kasi yung pong in-invoke nila na ruling na yon sa kanilang response sa ating komite, na wala pong sinasabi doon sa ruling na yun na wag silang pumunta. In fact, ang sinasabi lang po doon ay nire-remind at sinasabi sa Congress na maging conscious tayo sa rights ng mga invited persons. In fact, Mr. Chair, refusal to attend a committee hearing, Mr. Chair, constitute a violation under the revised penal code doon po sa Article 150 na ang penalty nito ay arresto mayor. In fact, we are being given and recognized by the Supreme Court that we have the mandate to, as part of our oversight functions, to really invite these persons and know exactly what, the issues at hand, yung expenditure ng public expenses. So I think alam nila yan kasi they have invoked this ruling by the Supreme Court and they have cited this ruling. I'm sure they have also consulted the lawyers. Kung if they keep on refusing attending these committee hearings, alam po ng mga abogado nila yan na in fact it's a under po dun sa revised penal code article number 150, talagang meron pong penalty dyan sa refusal doon sa mga invitation ng mga proper na binigyan ng mandato ng Constitution na mag-investigate at mag-inquire at mag-hold ng mga committee hearings such as what we're doing right now. So just to add context to the manifestation of Congressman Chairman Benny Abante po, na dapat po alam po nila yan because they have to consult their lawyers and they must appear before this committee hearing, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Congressman Manuel, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, in connection din doon, dahil more than one time sinight sa position paper ng mga opisyal ng Office of the Vice President yung Calida versus Trillanes noong 2019. Mr. Chair, it is very disappointing for public officials representing the second highest office sa bansa natin na chine-cherry pick ang mga desisyon ng Supreme Court. Mr. Chair, in addition sa nabanggit ng colleague natin, kaya naman tayo umabot sa subpoena ad testificandum at hindi na lamang simpleng imbitasyon kasi yung mga input na gusto nating makuha mula sa mga opisyal na pangalanan ay crucial na mga impormasyon at hindi na lamang optional or add-on na mga impormasyon in line with the topics of our investigation or inquiry. Tsaka Mr. Chair, Gago din itong si Raul Manuel mga kababayan. Napatunayan na nga sa korte na malinis ang record ng OVP pero pinipilit talaga nila sa harap ng kamera, no? O na may dungis ang OVP ni VP Sara. Napakahayop talaga ng mga ito, mga kababayan, na hindi lang mga makakaliwang grupo ang kalaban ngayon ni VP Sara, kundi ang nagsanib pwersa pa ang mga pulpul na politiko. Ay nako. Hindi nila sinight na actually yung petisyon nung nag-file versus kung sino yung dapat sumagot. Mr. Chair, this Supreme Court petition was actually dismissed. Ibig sabihin, nag-favor yung Supreme Court doon sa kapangyarihan ng legislative bodies na mag-conduct talaga ng mga investigations in line with the legislation. Lalo na yung national budget ay isa yan sa pinagdedebatihan talaga ng mga batas dito sa ating bansa. And Mr. Chair, sa position paper kasi ang dami talagang palusot pero hindi pa maayos yung mga palusot na binibigay. At actually, lalo lang na ina-undermine at hindi nire-respeto yung trabaho ng mga mambabatas, kinukasyon na hindi ito in aid of legislation, wala daw jurisdiction yung committee, nasa Supreme Court na daw. Pero then again, maging yung Supreme Bakit? Hindi ba totoo yon? Na puro kasinungalingan ang winiwikan nyo dyan sa kamera, na pamumuliti ka na lamang sa mga Duterte. Huwag kami, Raul Manuel, no? Batukan kita dyan Court kinikilala nga yung ating responsibilidad. Kasi we owe it to the people na talakayin yung ganito mga topic, lalo na at pera ng bayan nyo nakataya.
And also, Mr. Chair, yung dinahilan din kasi daw natanggap yung letter, holiday, tapos may weekend pa, kaya late daw nabasa. Mr. Chair, we would like to remind these officials na dahil mga public official tayo, hindi dapat basta-basta ginagamit yung holiday or weekend bilang dahilan para i-neglect yung ating duty. Kasi tayo have a standard, sapat yung minimum 3 calendar days for us to issue notices kapag magkakahiring tayo. So yun lang yung gusto nating reiterate, Mr. Chair, in support din sa mga nabanggit dahil sobra na itong actually nasa extent na rin po ng pagbabastos na sa mandato ng committee natin to conduct this investigation. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, Congressman Abante. tayo po nagpapasalamat kay Atty. Powa na yung ating pag-imbita sa kanya, palagi siya nandirito, no? The fact that he worked as a spokesman of the Vice President before. Gusto ko lang tanungin sa kanya, kilala niya yung mga taon to. Ito ba talaga mga ugali nito mga taon to? Talagay mo, Tony Chua, ito ba talaga ugali ng mga taong ito? Mr. Chair, Yes. Your Honor, Attorney Powa, you recognize. I hope you would forgive me, but I cannot comment po on that. No? I'm sorry po. Well, I'm just so glad, Mr. Chair, that Atty. Powa do not have this kind of an attitude also. Thank you very much. Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Congressman Luistro. Mr. Chair, to complete the arguments, our answer to the arguments which were raised by the OVP in their position paper, I wish to share the rules and the jurisprudence which were cited with respect to the argument on sub judice rule. Isa po sa mga dahilan na ginagamit ng OVP why they refuse to attend our inquiry in aid of legislation is the rule on sub judice. By this, we are prevented from making any comment or disclosures pertaining to judicial proceeding, which may directly or indirectly impede, obstruct, or degrade the administration of justice. In Filipino, Mr. Chair, kapag ang subject matter is already pending in court, generally, we are precluded from making any comment. However, Mr. Chair, maliwanag po ang parameters when the sub judice rule may apply. And I wish to share, number 1, under Section 1 of the Rules on Inquiry in Aid of Legislation, the filing or pendency of a case before any court, tribunal, or quasi-judicial or administrative body shall not stop or abate any inquiry conducted to carry out a legislative process. Number 2, Mr. Chair, there is no pending court case or administrative appeal that involves the same subject matter of this hearing. I understand that there are pending petitions before the Supreme Court, but let us acknowledge that the subject matter of those petitions is the constitutionality of the grant of confidential fund to executive offices like the OVP and the DepEd. Whereas the subject matter of this investigation, Mr. Chair, is the utilization of the confidential fund. These are two different matters, Mr. Chair. And third, Mr. Chair, let us be aware of the jurisprudence on the case of Romero II versus Estrada. This is GR number 174-105, promulgated on April 2, 2009, which essentially states ongoing judicial proceedings cannot preclude or hinder congressional hearings in aid of legislation. In this case, it was held that the mere filing of a criminal or an administrative complaint before a court should not automatically bar the conduct of legislative investigation. Otherwise, Mr. Chair, it would be extremely easy to subvert any intended inquiry by Congress through the convenient ploy of instituting a criminal or an administrative complaint. Surely, the exercise of sovereign legislative authority, of which the power of legislative inquiry is an essential component,
cannot be made subordinate to a criminal or administrative investigation. In conclusion, Mr. Chair, there is no leg to stand on where the OVP can raise the rule on sub judice. I submit, Mr. Chair.